Manang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang controversial na pangyayari ang bumungad ngayon sa politika ng bansa matapos maglabas ng matinding pahayag ni Professor Carlos laban kay President Kuting ng Norte Jr. Naitala ito sa isang pambansang forum kung saan isinalaysay ni Professor Carlos ang mga hindi kanais-nais na aspeto ng kasalukuyang administrasyon na nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa mga mamamayan at mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Professor Carlos, sinampal ng katotohanan si President Kuting ng Norte Jr. na umano'y hindi sapat ang mga hakbang na ginagawa ng kanyang pamahalaan upang tugunan ng mga pangunahing isyu ng bansa, tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho at ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Binanggit ni Carlos na bagamat matagal nang iniiwasan ang mga ganitong uri ng puna, tila hindi na kayang itago ang mga pagkukulang ng gobyerno sa mga harap-harapang pagsubok ng bansa. Ayon sa mga pahayag na ito ni Professor Carlos, ay agad na umani ng suporta mula sa ilang sektor ng lipunan, ngunit tumanggap din ng matinding kritisismo mula sa mga taga-suporta ng administrasyon. Lalo pang uminit ang sitwasyon nang magbigay ng pahayag ang isang leader ng AFP na tila nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Sandatahang Lakas at ang kasalukuyang administrasyon. May mga ulat na nagsasabing may mga hakbangin na umano ang AFP upang pag-isipan ang posibleng pagbagsak ng gobyerno. Samantala, binigyang diin ni Carlos na ang kanyang mga pahayag ay hindi isang personal na atake laban kay PBBM, kundi isang apela sa pangangailangan ng pagbabago at isang mas malalim na pagsusuri sa mga polisiya ng pamahalaan. Aniya, ang layunin ay magbigay ng mas makatarungang pagtingin at iparatang sa Pangulo ang realidad ng mga sitwasyong kinakaharap ng mga ordinaryong mamamayan. Tinututukan na ng mga otoridad ang mga posibleng epekto ng mga pahayag na ito ni Professor Carlos at ang reaksyon ng AFP, habang ang buong bansa ay naghihintay kung paano tutugon si President Marcos sa isyung ito. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Si dating National Security Advisor, Professor Clarita Carlos, tungkol sa impeachment case na naisampa laban kay BP Sara. So pakinggan natin ang kanyang pahayag sa interview sa DWIC at bigyan natin ng reaksyon. Kami nangangarap na sana makausap namin siya dahil meron hong nagbanggit ng kanyang pangalan sa isa sa mga comment regarding dito sa mga nangyayari ngayon sa politika. Nasa linya po natin ang former National Security Advisor, Political Analyst, yan, favorite natin to, si Professor Clarita Carlos. Prof, magandang araw and how are you na po? Good morning sa inyo. Your thoughts po about the impeachment po na filed po sa Congress. Go ahead po. Siguro marami na rin ang nakapansin na napakahirap talagang isulong yan. Unang-una, napakaiksi na. Okay. Marami nang nakapansin. Mahirap isulong yan. Anong ibig sabihin yan? Di tagilid. So, nakakatuwa itong mga political analyst na nagbabanggit na it's improbable. Mahirap. Isa na yan si Mr. Jarius Bundok sa Philippine Star. Improbable, sabi niya. Ito naman, tagilid. Mahirap isulong. Gahol sa oras. Session ng mga Congress. At pangalawa ay mahirap kunin yung 60 na senators na mag-a-approve niyan sa upper chamber at 105 sa lower chamber. Sa palagay po ba ninyo, so pagka ganun po yung mga ganitong, yung thought po ninyo na mahirap, palagay po ninyo wala ng future, yung ito pong impeachment na na-file. Dalawa po yata yung na-file na kahapon, pangalawa na po yata yun. Siguro wala siyang kinabukasan ngayon, pero maaari pa nilang gawin yan pag bagong kongreso sa July, no? At siguro... Yan. Wala nang kinabukasan sa ngayon dahil mahirap makakuha ng 105 or 100 signatures ng mga kongresista, lalong-lalo na sa Senado, mahirap makakuha ng 16. Actually, ang kailangang boto ni BP Sara para ma-acquit siya, 8 lang eh.
Kasi 23 senators na lang ngayon. Yang kailangan na 2/3. So, 23. Kung 15 senators lang ang bumoto para i-declare siyang guilty, kulang. Dahil wala na si Senator Angara. 8 boto lang ang kailangan ni VP Sara para manalo siya. Ang hinuha ko, ang nag-file niyan ay nagbibigay signal at warning kay Vice President Sara. So, how about ang mga Pilipino po? Sa palagay po ninyo, Parang pananakot lang. Sa tingin nyo, kaya ba nilang takutin si VP Sara? Agila yan eh. Kung sa fighting cocks pa, Texas, ang breed ng Texas, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Hindi nyo pwedeng takutin si VP Sara sa dami ng impeachment case na ipapile nyo sa kanya. ano po tinitingnan ng mga Pilipino po itong mga impeachment na i-file po sa Congress ngayon, Prof? Ay, iba kasi yung publiko eh. May publiko na talagang nakasausaw dyan at talagang dinaramdam yung nangyayari, either for Sara, anti-Sara. May publiko naman na ay kiber dyan dahil mas importante sa kanila yung pagkain at ang trabaho. So, yung mga iba naman, they simply ignore it. So, iba-iba yung publiko talaga. Oo, kasi saka isa pa po, parang the other day ba yan, Ate Juday, yung sinabi po ni PBBM na parang waste of time lang po itong gagawin kung mangyayari po itong impeachment na ito, Prof. Oo nga, maraming ang nagalit sa kanya doon, pero I'm sure like me, nakita din niya yung numero. The numbers. Opo. Very important. Okay, maraming nagalit kay BBM yung pahayag niya na huwag niyang ituloy dahil waste of time. Bakit nakapagsabi si BBM na huwag niyo nang ituloy, waste of time? Nakita na ni BBM yung numero na pagdating sa Senado, hindi talaga makakapasa sa Senado. So anong ibig sabihin nun? Paano kung papasa? Paano kung maraming senador na boboto i-convict si VP Sara, ituloy pa rin? Ganun ba yun? Kaya agree ako dito kay Professor Carlos na sa ngayong Congress, tong 19th, wala nang kinabukasan. But sa 20th Congress, baka po pwede. Kasi depende na sa mga mananalong senador. Opo. Sa palagay po ba ninyo, susundin ng ng mga congressmen? Hindi siguro kasi merong separation of powers, co-equal yan eh. So, yung mga nakita mo, parang nag-aalit ata yung isang makabayan na pinapakailaman daw sila ng presidente. Yun lang naman, guidance lang naman eh. Opo. Dahil miski naman makabayan sila, ay presidente naman ng Pilipinas ang nagsalita eh. Bahala na sila kung tutuparin nila yun o hindi. Oo, dalawa ho yata o tatlong congressmen po yung congressmen po ang sumuporta doon sa impeachment na yun. Baka ito pagka hindi ho nasuportahan, hanggang doon na lang po ba yun sa palagay ninyo, Prof? Kasi pag hindi nakuha yung 105 sa lower chamber, hindi yun aakyat sa upper. Hindi pupunta sa Senate yun. Oo, lalong-lalo na kung yung sinasabi po ninyo na 16 na mga senators po sa Senado, medyo wala pong hindi ho ito uusad palagay po ninyo. Ako, alam mo dyan, sa 16, remember, 23 na lang sila. Oo, wala na isa. Wala si Angara. Opo. Pito lang ang umano dyan, ang humarang dyan, talo na. 7 senators lang ang humarang. Diba? Oo, wala na siyang future. Nako, So, yan. Salamat kay Professor Clarita Carlos sa kanyang... Agree ba kayo sa sinasabi ni Professor Carlos na wala nang kinabukasan ang impeachment sa ngayon? Sa nakikita ko, may pangatlong impeachment case pa daw na isasampa next week. So anong ibig sabihin nun? Maraming galit na kongresista kay VP Inday Sara. Baka
ano na ito, rest back na nila yung budget hearing ng Kamara na hindi nagpakita si BP Sara. Baka ito na lang. Galit sila, kaya sige, file pa tayo ng file. Bahalang hindi papasa sa Senado, basta filean natin ng marami. Yun na nga. I agree with Professor Carlos. Baka gusto lang nilang takutin si BP Inday Sara sa kapafile ng ano. Makita nyo naman ang karakter ni BP Sara. Believe ako sa kanya yung tapang niya. Hindi siya plastic. Yung Christmas message nga niya sa isang gathering, forgiveness, giving ang mensahe ng Pasko. But ako, hindi ako magpapatawad ngayong Pasko. Ganon siya katapat. Nagme-mensahe siya tungkol sa forgiveness. Kailan siya as an individual, as a political, as vice president, sabi niya, hindi pa ako handang magpatawad. And I respect her. Kasi sa grabe ng panggigipit na ginagawa sa kanya, wala na, napuno na siya ng salot. Kaya palaban na lang siya. Nasa survival mode siya ngayon. But nakakatuwa, dahil sa tuloy-tuloy na panggigipit, nakikita ko, bumubuhos ang suporta ng taong bayan sa kanya. Magbasa kayo, nagbabasa ako sa mga comments sa social media, yung mga post, articles, videos tungkol sa politika, awayan Marcos Romualdez versus BP Inday Sara, ang daming sumusuporta kay BP Sara. Basahin natin itong mga comments dito, ha. Itong comments, solid Mindanawan, tapos nakaganyan, tapos love, love, love. Okay. Sana totoo. After that, si Martin at BBM naman ang i-impeach ng confidential funds. Sana naman po, wag na, hindi na lang nakatuon kay Vice po. Dapat lang po tignan ng pera-pera, magkakalaman na. We support BP Sara, Mindanao, always, forever. Halos lahat ng comments dito, we love Duterte. NPA, ang mga congressman, NPA, nag-file ng impeachment. Strong, BP Sara. Halos. Sara lahat yung mga comments. Kaya, talagang, ituloy man nila o hindi, may akyat man o hindi, patay na ang impeachment complaint. Panalo si BP Inday Sara. Hindi po sila masyadong kikialam, hindi po sila masyadong nagbibig. Maliban po na ang Iglesia ni Cristo ay isa sa mga respetado at kinikilala na isa sa pinakamalakas na may social and religious influence sa Pilipinas. Kagaya din po ng malakas na pagtindig noon ng Kingdom of Jesus Christ nila Pastor Kibuloy. First time ko pong nakita ngayon na nagsalita o nagpahayag ng kolektibong posisyon ang isa sa mga kinikilala at minarespeto na religious congregation sa Pilipinas, which is the Iglesia ni Cristo. Hindi po sila masyadong kikialam, hindi po sila masyadong nagbibigay ng mga social and political commentaries even in the previous situation sa ating bansa. Pero first time kong nakita na kategorikal po ang inilabas at ang panawagan ni Pangulong Jr. ni Bongbong Marcos which was released earlier 3 days at na ayaw niyang ipagpapatuloy ang anumang impeachment complaint ng Duterte. Bagamat may pagkasuplado, ang statement na yon may pagkahambog ng konti o hambog talaga, yung statement na yon ni Bongbong Marcos Jr. about the impending filing of impeachment complaints 3 days ago, binanggit niya na Sara Duterte, si Sara is unimportant. Hindi daw halaga si Duterte. Kababayan, proud of you. Go, go, go. Yes. Sabi ni Bongbong Marcos Jr. 3 days earlier,
sa isang sinasabi niya nag-leak na text message niya, but actually it was not leaked, it was intended to be that way. Na parabang hindi niya sinasabi na statement related sa in-anticipate niyang pagkakaroon ng isang iskandalusong hakbang sa loob ng House of Tambaluslos ng pinsan niya sa House of Representatives hinggil po sa usapin ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. In anticipation to that, by the way, 14 minutes pa lang tayo nag-uusap, ay mahigit almost 300 na po tayo sa Facebook Live at more than 1,000, close to 100 live viewers sa atin pong Ka-Eric Celis YouTube channel. Very good at maraming salamat. Please don't forget na pagkatapos nito, i-share po natin ang insight analysis ni Ka-Eric at mga panawagan ng mamamayan at ang ating mga punto de vista sa napakahalagang development sa usaping pangpolitika at usaping panglipunan ng ating bayan sa ngayon. Okay, balik ako Earlier on, bagamat may pagkahambog ang tono at arogante, sinabi ni Marcos Jr. that at this point in time, we don't need any impeachment complaint against the Vice President because Sara is unimportant in the larger scheme of things. Hindi daw po mahalaga si Sara Duterte, sabi ni Bongbong Marcos Jr. sa mas malawak na pag-iral ng mga bagay-bagay sa ating bansa. Dinadownplay niya ang political value at ang kaganapan ni Sara Duterte sa buong proseso pag-iral ng mga kaganapan sa ating bayan. Presidente na rin siya, no? Nagluloko signal ka, Eric, o ngay, nawawala ako. Yun ang problema pag magandang topic natin, nawawala ang signal natin. Ayan tuloy, 890 na lang naiwan na nanonood mula sa 1,100 kanina. No? Malamang po may interference sa signal ni Ka-Eric. Hayaan na po natin, tapusin ko lang po ito. At hindi po tayo kasi nakasabay sa pagbubuo ng ating internet signal kanina. Kaya sige lang po. Okay lang po na mayroon pa rin tayong nanonood dyan sa ating mga live. Okay? Ang sinasabi ko po, it was Mr. Marcos who initiated 3 days ago at least sa sinasabi niya na hindi siya bukas na magkaroon ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sapagkat hindi daw mahalaga si Sara Duterte sa kasalukuyang kalagayan ng mga bagay na umiiral sa ating bansa. With the purpose, intently, ni Marcos na i-downplay po ang kahalagan o ang political value ni Sara Duterte sapagkat malinaw naman na sila ay nagkaroon gandang politika. Ayun. So, ano statement na ito ni Marcos at bakit mahalaga ipag-posisyon ng Iglesia ni Cristo ngayong araw na ito? Una, bagamat may statement na inilabas ang Pangulong Marcos Jr. hinggil dito sa kanyang pagtutol, thank you Saldia sa pagpapakulay, sa pagtutol ni Mr. Marcos sa nagaganap po na maniobrahan ng maruming laro sa politika sa House of Representatives sa pamumuno na maluslos na pinsan niya, hindi po siya pinakinggan ng mga persa at elemento na bahagi ng isang malawak na alyansa ng oportunistang mga pagtitipon-tipon na binuo ng kanyang pinsan. I'm talking about the Tlawan political survivors ng mga oportunista. Ang grupo ni Trillanes, Tiberos at Dilima at Shell Jokno. Isa yan sa isang elemento yan sa binuo na isang oportunistang pagtitipon-tipon sa tinatawag na Tactical Alliance o Gorgoran Alliance, Katayan Alliance na abusado na binuo ng kanyang pinsan para atakihin ang mga hilaw na komunista, ang grupo ng Akbayan, ang grupo nila Hontiveros, Waldenbello at iba pang mga rejectionist group na ni-reject ng CPP, NPA, NDF noon, pero ngayon ay magkakaibigan sila sa common enemy nila, ang mga Duterte. Okay? Pangatlo ay ang mga bulok at mga teroristang
CPP, NPA, NDF sa pamamagitan po ng kanilang mga urban operatives. Ito po ang nagkukunwari kanina na nagsubmit at nagsampa ng People's Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaabuso nila ang paggamit ng mga words as democratic, people, o kaya sektor. At ipinakilala nila sa sarili nila ng mga progressive. Ang elemento yun. Ang komunistang terorista, ang kanilang mga urban operatives like si convicted criminal Franz Castro, ganun po, Chappie or nothing. Ayun, thank you. Sige lang po. Tatapusin natin, itatawid natin ito. Thank you so much. Ang grupo ng mga CPP, NPA, NDF, isang elemento yan, isang bloke yan. At naunguna dyan sila Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Brosas. Kasama doon si Dictino, Sarate, Ato Meres, mga grupo ito ng Communist Party of the Philippines at mga tagapagpuyo at ang DF na may mga utang na dugo sa mamamayang Pilipino at ang layunin ay pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng marahas, madugo at terorismo na pinapanak NPA na kanilang sinusuportahan at sa kanilang pananabutahe sa urban operations nila. Isang bloke yan. Ang pangalawang bloke, medyo maliit lang ito, maingay lang at mapustura at marunong mag-timing. Ito pong grupo ng Akbayan Group at mga grupo ng mga hilaw na komunista. Nagkukunwari komunista pero na umaming grupo nila yung rebels, Akbayan. At ang isang bloke ay ang bloke survivor na mga bulok na politikong oportunista, Pinklawan Black. Lahat ng ito po, nagsama-sama ito. Hindi ito direktang nakokontrol ni Mr. Marcos. Hindi direktang ito na sa ilalim ng kumpas ni Marcos, pero sabi ni Cooking Kata, sinong impostor? Baka ikaw pumapatrola. Loud and clear po sa FB account ni Ka Eric. Dito yan ang problema sa aking YouTube channel. Sige lang. Tiyagain lang natin ito. At mag-load ka na lang kaya ang aking signal sa YouTube. At intindihan. Sige lang. Itatawid ko ito. Tapusin ko lang ito. Hindi po nakokontrol ni Mr. Marcos ang kanyang pinsan na makipaglaro ng apoy sa CPP, NPA, NDF, sa mga komunistang terorista at dito sa mga hilaw na komunista na mga rejectionist group na mga impostor na nagkukunwaring komunista at nag-aastang komunista pero mga oportunista din kagaya ng CPP, NPA, NDF. At ang pangatlo, ito mga bulok na politiko na survivor ng Pinklawan-Dilawan. May hina yata ang signal mo. Lahat yata sila nalalabuan sa signal ko sa YouTube. Kaya umaalis yung ating mga viewers, no? Malamang may gumagamit ng internet na mas malakas ang higop ng aking internet signal sa YouTube. Ang gamit ko kasi sa Facebook Live, yung pocket wifi. Dapat dito ako pumasok kanina sa pocket wifi na ito. Hindi ko alam eh. Kaya nawawala po yung ating live. Sige lang, itawid ko lang ito. Anyway, mga kabayan, pag nakahanap ako ng magandang signal, kailangan po natin kasi sa ganitong mga may mga nagmumura, kung sino-sino ang mga nagmumura, hayaan nyo na po, wag nyong pansinin yan. Bayad na mga troll operators yan na pumapasok sa, kasi hindi ko po na i-set ito, ating live ay yung subscriber lang ang pwedeng mag-comment. Anybody can comment po, pero sige lang, hayaan nyo na po ang nakikinig ng tama sa mga punto de vista ay makikinig ng tama. Okay? Napilitan ni Kristo na magsalita sapagkat, o sabi ni hindi daw siya bayad, o guilty. Ba't ka nagmumura dito sa channel namin? Umalis ka kung hindi mo nagugustuhan ang karakas ni Ka Eric. Klaro ha? Ito na. Medyo masakit pa rin ang lalamunan ko pero itatawid natin. Okay. Ang Iglesia ni Kristo ay nagsalita ngayong araw, mga kapatid, mga kababayan. Ang sabi po nila, sinusuportahan namin. Sabi ng Iglesia ni Kristo sinusuportahan namin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi dapat ituloy ang impeachment na yan na complaint
laban sa Vice President kay Sara Duterte sapagkat yan ay magkakawatak-watak ang buong bansa. So ibig sabihin po, the Iglesia ni Cristo are now forced to make a categorical stand. The first time that I saw them to do this, maliban pa doon sa mga kaganapan ng internal nilang mga pangloob na usapin na naganap noong panahon ni Pinoy Aquino noong 2014 or 2013 yon, or sometime that time na nagkaroon sila ng kanilang problema at hidwaan. After 10 years or more, ngayon ko narinig ulit na magsalita ang Iglesia ni Cristo. Kasi nababahala sila na mawawasak ang ating bayan, magkakawatak-watak ang mamamayan, lubha ang krisis ng ekonomiya at ang ating pangpolitika na mga krisis at magkakagulo ang ating bayan sapagkat ito'y paglapastangan sa mandato ng mamamayang Pilipino. Sakalit ipipilit po ng mga oportunistang alagang ahas at mga asong ulol na alaga ni Martin Romualdez yung tatlong mga elementong bloke. Bloke ng mga komunistang terorista, bloke ng mga dilawan na mga bulok na politiko, nila Trillanes at Dilima at Ontiveros, at bloke ng mga hilaw na komunistang mga nakikipagsabwatan at manunulusol na mga impusor. So ang lahat ng ito mga kababayan, nakikita ng Iglesia ni Cristo that Martin Romualdez, no matter na nagpipretensyon, wala siyang alam dito at mga maniobrang alam natin na ang pumupundo, kumukumpas at nagbibinipisyo dito ay siya, sinabotahin niya ang pahayag ng kanyang pinsan na si Pangulong Marcos Jr. at pinabayaan niya ang kanyang mga inaalagaang asong ulol na mga political demolition operators laban sa mga Duterte na binanggit ko na kanina, mga komunistang terorista, urban operatives at mga party list nila at mga abogado-abogado nila at grupo nila. Yung mga komunistang hilaw na mapagkunwari at impostor na nagkukunwaring mga aktivista lang at mga advocates daw sila sa Pilipinas. At ang pangatlo, yung mga bulok na politikong dilawan. Lahat ng ito po ang nagmumudmud ng pundo at nagkukumpas, nag-o-orchestrate ng kanilang demolition job si Martin Romualdez. So, obviously, hindi yan gagalaw kung walang kumpas at pundo at ariglo kay Martin Romualdez. Kaya nabisto at nakita yan ng Iglesia ni Cristo, which we analyzed that already, na doon yun papunta. Kung hindi rerendahan ni Martin Romualdez, ibig sabihin gusto niya na gawin ito ng kanyang mga bulok na elementong pakawala. Ang tatlong bloke ng mga komunistang hayop. Hayop talaga. Hayop sa kasalanan nila sa taong bayan at ang mga alipores ng mga dilawan at pati na rin po ng mga hilaw na komunista na nagsabwatan. This is a big criminal conspiratorial group na ang pumupundo sa kanila si Martin Romualdez. Ang nagkukumpas at orchestrator nila si Martin Romualdez at ang kanilang benefactor at ang beneficiary at the same time si Martin Romualdez. Meaning to say mga kababayan, dinidefy o isinasantabi ni Martin Romualdez ang tagubili ni Marcos Jr. bilang Pangulo ng bansa at pinsan niya kung totoo yun at sincero ang binabanggit ni Mr. Marcos na hindi niya gagawin ang pagsuporta sa anumang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sapagkat hindi naman daw mahalaga si Sara Duterte, hindi yan ang kailangan ng ating bansa at yan daw ay pagbumulan lamang ng mas malubapang mga kaguluhan at mga bangayan. Kung sincero doon si Mr. Marcos at ginawa pa rin ng mga alagang ahas at pakawalang asong ulol ni Martin Romualdez ang naganap na ito, therefore, si Martin Romualdez ang may gusto na i-defy, isawalang tabi at hindi kilalaan at yung sinasabi ni Mr. Marcos bilang Pangulo ng bansa. Therefore, pilitan ng Iglesia ni Cristo na pumosisyon. O ito ngayon, the challenge has been drawn and the call has been accepted by the Iglesia ni Cristo. Tataya ba o pipiyok ba at kukurap sila Martin Romualdez at ang kanya mga alagang mga dirty demolition job operators na mga bloke, na mga bulok, na mga colluders and conspirators niya, na mga bloke ng komunistang hilaw, komunistang terorista, at mga bulok ng hindi at takas ng mamamayan, kasama dito ang Iglesia ni Cristo.
Itong yun, ang challenge kay Martin Romualdez, bring it on! Bring it on! At ito na rin ang magiging challenge kay Marcos Jr. Kung hindi ikaw, at hindi mo kinukonsinti ang pinsan mo, and if you are still the real president, and you do not want the country to go down deep into the crisis of political bickerings and conflict that can explode into a full-blown political confrontation na magre-resulta din sa malalim at malaganap na pagkalugmok ng ekonomiya natin, then do something about this, Mr. President. If you are not behind this, sa maruming laro ng apoy nitong mga bulok na mga elementong